Ngayon po, alam ko po, ay handa na po tayong makinig ng salita ng ating Panginoon. Atin pong tawagin ang ating mahal na pastor, the faithful servant of the Lord, Pastor Phil Francisco. Let us give the Lord a big hand sa kanya pong buhay. Thank you, Ma'am Len. Bago po tayo makinig ng salita ng Panginoon, this is First Sunday, and it's our culture to pray for all our birthday celebrators and those who are celebrating their wedding anniversaries. Sino po ang mga nag-birthday po ng month of June? Pakitaas po ang kamay. Ayan, pakatignan niyo po sila para alam natin kanino tayo magpapalibre mamaya. Sige po, tayo po tayo, mga nagbe-birthday po ng month of June. Sa itaas po, meron? Yan. Pwede po bang lumapit po sa harapan yung ating po mga birthday celebrators and we will pray for you. Secondly po, lahat po ng nagsuselebrate ng kanila po mga anniversaries, pakitaas din po ang kamay. Ayan, pwede pong tumayo. Yan. Kami po ni Pastora, we are celebrating our 33rd anniversary this coming Saturday. Ayan po, nandito na po yung asawa ko. Kanina po kasi wala po siya, nasa outreach. Yan. Happy birthday and happy anniversary. Tayo po, lapit po tayo. Yan. Happy birthday lang po ni Erica, no? At saka, Kuya June. Yan, praise the Lord. Mag-pray po tayo. Thank you, Jesus. Lord God, we are so much thankful and grateful sa lahat ng mga araw na binibigay niyo po sa bawat isa po sa amin. Lalong-lalo na po sa mga nagsuselebrate ng kanilang birthday at anniversary. Ito po ay pagpapakita ng inyo pong katapatan. Hindi ka nagkukulang. Bawat araw na dinadagdag po ninyo sa aming pong buhay ay pagpapakita na meron kang layunin na maganda sa mga susunod pa pong mga taon ng buhay po namin. Kaya dalangin namin pagkalooban niyo po ng sapat na lakas ang aming mga kapatid. Sapat na kakayanan para tahakin po nila yung landas na inihahanda pa po ninyo sa kanila. Dagdagan pa po yung mga masasayang araw ng kaarawan, maging ng bawat buhay Panginoon na kanilang gugugulin para po sa ikararangal ng inyo pong pangalan. Magbukas pa po kayo ng maraming pintuan sa kanila pong buhay para sa pamamagitan po ng mga gagawin po nila, marami ang mapapagpala at marami pa po ang makakakita ng buhay ng Panginoon sa pamamagitan po nila at maparangalan ang inyo pong pangalan. Dalangin namin lahat ng gagawin ng kalang mga kamay ay bibigyan niyo po ng tagumpay. Lalo silang magiging mabunga at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, aapaw ng mabilis ang mga pagpapalang kailangan po nila para hindi lang po sumagana ang buhay nila, kundi ang kasaganaan na ito ay darating sa kanilang pamilya at sa marami pang tao na kanila pong aabutin. Sa pananatili po namin sa iyong banal na presensya ngayong oras na ito, ang iyong mga salita ay magbigay ng kalakasan sa aming pong kaluluwa at spirito at minsan pa magkaroon po kami ng pagbabagong buhay sa ikararangal ng iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. Praise God. Happy birthday po and happy anniversary po sa lahat. Tayo po ay makakaupo na. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Deuteronomy chapter 6 from verse 1 to verse 6. I will read from the New Living Translation. Ako po ay samahan po ng lahat. Ang sabi po dito, these are the commands, decrees, and regulations that the Lord your God commanded me to teach you. You must obey them in the land you are about to enter and occupy. And you and your children and grandchildren must fear the Lord your God as long as you live. If you obey all His decrees and commands, you will enjoy a long life. Listen closely, Israel, and be careful to obey. Then all will go well with you, and you will have many children in the land flowing with milk and honey. Just as the Lord, the God of your ancestors,
promise you. Listen, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone. And you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. God bless the reading of His Word. Kung ating pong titignan, dito po sa Deuteronomy chapter 1 verse 5, ay makikita po natin ang context kung nasaan po si Moses at ang mga Israelites nung ito po ay kanyang binanggit. Ang sabi po dito, while the Israelites were in the land of Moab, east of the Jordan River, Moses carefully explained the Lord's instructions as follows. Kung titignan po natin yung ating mapa, ito po ang Moab, at dito po ang Canaan. Ito po yung promised land. So bago po sila tatawid, sila po ay tatawid po doon po sa bandang taas. Ito po yung Jordan River na nakadugtong po sa Salt Sea. Kung natatandaan po ninyo na ang mga lilipat lang po doon ay ang mga 20 years old below. Sapagkat namatay na yung kanilang mga magulang dahil hindi po sila sumunod sa kalooban ng Diyos. Wala pong nakitang milagro yung mga 20 years old below na nung panahon po ng Red Sea dahil hindi pa po sila ipinapanganak nung time na yon. Kaya po kailangan po nilang makakita po ng kababalaghan sa pamamagitan po ng pagda-dry up po ng Jordan River para lumakas po ang loob po nila na sila po'y sinasamahan ng presensya ng ating Panginoon. Pero bago po sila tatawid, ay meron pong instruction na binibigay ang Panginoon sa pamamagitan po ni Moses. Dahil ang Panginoon ay bumuo siya ng isa pong bansa sa pamamagitan po ng mga Israelites, dapat kakaiba ang mga Israelita. Sino po sa inyo gusto niyo maging kakaiba rin yung pamilya natin? Maging kakaiba yung ating pong syudad, yung ating pong bansang Pilipinas. Ang Panginoon nangangarap din po siya na magkaroon po ng isang bansa na kakaiba. Kaya kailangan po niyang magbigay ng instructions. Ang word po dito, carefully instructed them. Hindi po madalian na siya po ay nagbigay ng instructions po sa mga Israelites kasi nga po ito po ay galing po sa Egypt. At yung mga magulang po nito talagang mananamba po sila ng mga Diyos-Diyosan. Marami po silang mga karanasan na malayo doon po sa kalooban ng Panginoon. At sila po ang kanilang mga anak. Kaya po kailangan nilang ma-instruct para po pagdating po nila doon po sa Promised Land, ay talagang alam nila kung paano po haharapin ang buhay na bago na galing po sa Panginoon. Mahirap po kapag ikaw ay binigyan ng pagpapala na hindi po tama yung instruction na iyong daladala, baka yung pagpapala, ito po'y maging sumpa. Kaya po, napakahalaga na kanilang mapakinggan ang lahat ng ito. Kaya, maging sa ating pong buhay, pwede bang makita ang lahat ng mga magulang na rito, magtas po ng kamay. Tayo po ba ay umaamin, hindi po madaling magbigay ng instruction sa panahon po ngayon. That's why we really need to pray at yung ating po mga anak ay mabigyan ng tamang instruction sapagkat dapat magkaroon po tayo ng unshakable legacy. Yan ating pag-uusapan ngayon pong umagang ito, unshakable legacy. Dapat po yung ating pong legacy na ibibigay, yung ipapamana natin, hindi po ito natitinag, para ito po ay magtutuloy-tuloy. Maganda po yung uuwi tayo sa ating Panginoon na yung mga iiwan po natin na mga bagay dito sa mundo para po sa ating po mga anak. Actually, hindi lang po mga material na bagay. Most especially yung mga bagay na makakatulong sa kanila pong kalooban, lalong-lalo na kapag haharap po sila sa buhay na ito. Inilagay ko po dito, sino po yung nakakaramdam na medyo nagkakaedad na rin po siya? As we age, our focus shifts from our own ambition to nurturing and preparing the next generation. Nung bata pa po tayo, usually parati nating pangarap,
Yung paano tayo sumagana, paano tayo umunlad, paano po tayo maging successful, may mga ambitions po tayo. Pero kapag nagkakaedad ka na pala, nag-iiba na yung focus mo. Hindi na para sa iyong sarili. You are already thinking of the next generation. Ano yung iiwan ko sa aking mga anak, sa aking mga apo? Ano ang iiwan ko maging sa mga nakatingin sa akin? Maari yung mga iba, hindi po tayo nagkaanak, but we have our spiritual children. Last Friday po, ako po'y nagkasal. Nakita ko po yung isa sa mga dating nag-a-attend po sa atin, napunta na po siya sa ibang lugar. At nagkita po kami sa kasal. Siya po'y matanda sa akin ng 2 years. At siya po'y nagpastor na rin. At nagtanungan po kami, sabi ko, ilan na yung mga anak mo? Hindi kami pinagkalooban ng anak ng Panginoon, sabi niya. Pero marami akong anak sa pananampalataya. At ang dami po mga members po nila at ako po ay nabibless dahil yung mismong buhay po nila ay nagiging halimbawa sa mga inaalagaan nila. Kaya kung meron man po dito na wala po tayong mga anak, but we have our own spiritual children. Saludo po ako sa ating po mga care group leaders na inyo pong inaalagaan, hindi man po ninyo mga sariling anak biologically, and yet tinuturing po niyo silang mga tunay na anak. Kapag po yan ay nagtagumpay, parang tayo na rin po ang nagtagumpay. We are thinking and preparing for the next generation. Ang sabi nga po ni Rick Warren, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but someone you raise. From something to someone. May mga bagay po na ating ginagawa, praise God, nakakatulong po ito sa kingdom ng Lord. But most especially, malaking bagay that you are raising someone. Isa pong tao, 2 tao, 3 tao, o maraming tao. Na-raise up po sila. At masasabi po natin sa pamamagitan ng tulong po natin, malaki ang pwede nilang gawin para po sa kaharian ng ating Panginoon. Meron pong 3 bagay na makikita natin sa Deuteronomy chapter 6. These are essentials in building an unshakable legacy. Pwede bang makita ang mga kamay na gusto pong magtatag ng isa pong legacy na hindi natitinag? Mataas po ng kamay. Praise God at palakpakan ninyo ang Panginoon. Thank you, Jesus. Unang-una po, there must be clarity of the commandment. Dapat maging klaro yung commandment ng Lord. Makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 6. Pangalawa, yung pong centrality of the Creator. And lastly, yung pong continuity of the commitment. Unang-unang titignan po natin is the clarity of the commandment. Ang sabi po ng verse 1, these are the commands, decrees, and regulations that the Lord your God commanded me to teach you. Ang isa pong emphasis po dito, gusto pong i-clarify ni Moses, unang-una, that the commands come from God. Yung pong utos galing sa Diyos, hindi po galing kay Moses. Alam niyo po kung paano nagiging matibay yung pong mensahe, at ito po ay may epekto sa buhay po natin. Kapag tayo'y nakakarinig ng salita ng Panginoon, tinuturing natin silang salita ng Diyos, hindi po salita ng pastor. Hindi po siya salita ng leader. Ginagamit lang po ng Panginoon yung pastor, ginagamit lang po yung leader, pero yung mismong sinasabi, yung mismong mensahe, yung pong commandment, galing po yan sa Panginoon. Dito po, hindi po si Moses ang pinanggalingan nung pong kautusan. Galing po ito sa Panginoon. Ginamit lang po si Moses. Malaki po ang bagay kapag po ang salita ng Diyos ay tinatanggap po natin galing sa Diyos, hindi po galing sa tao. Ito po ay may malaking epekto. Meron pong isa pong church, doon po sa New Testament, yung pong Thessalonian Church, 3 weeks lang pong pumunta si Pablo doon po sa lugar po nila.
Pero noong pong nangaral si Pablo, tinanggap nila ang message hindi galing kay Pablo, kundi galing mismo sa ating Panginoon. Kaya antindi po ng epekto nito sa kanila. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, kaya nga, palagi kaming nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, hindi ninyo ito tinanggap bilang salita ng tao, kundi bilang tunay na salita ng Diyos at ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyo na may sumasampalataya. Nakita niyo po, naging mabisa ito. Bakit? Sapagkat yung pagtanggap nila, hindi po ito salita ni Pablo, kundi salita ng Panginoon. Nawa ngayon pong araw na ito as I speak to you, ang tingin po ninyo sa aking tinuturo, turo ng Panginoon, hindi po turo ni pastor. Kaya po dapat hindi po tinutulugan yung pong nangangaral. Tama po ba? Kasi nga po, ang alam natin, si Lord ang siyang nagsasalita. Pakitignan po sandali yung kanan at kaliwa kung nagising po sa araw na ito. Ayan. Kumisan po talagang maraming nasasanay sa pagpupuyat. Meron po akong pakiusap kapag gawain ng Panginoon, huwag po tayong magpupuyat. Kasi excited tayo at sinasabi natin, bukas makikinig ako sa salita ng Diyos. Kapag po yan ang ating pong ginagawa, lalo na po sa loob ng bahay, ang ganda po siguro kapag nagtuturo yung ating pong nanay, meron po mga sinasabi yung ating mga magulang, yung mga anak natin, yung pong tingin nila sa mga magulang nila, yung kanilang sinasabi, salita ng Diyos, hindi po salita ni tatay at ni nanay. Di po ba magiging masayang pamilya po ito kapag ganyan ang tingin ng ating pong mga anak? Ganun po ba yung mga anak natin dito po sa Christ in You? Every time na pinagsasabihan sila, may tinuturo yung mga magulang, ang tingin kaya nila, salita ng Panginoon na ginagamit lang yung ating mga magulang? Alam naman po natin kapag ito po'y galing sa Lord, sapagkat hindi po tayo ikakapahamak ng lahat ng mga sinasabi po natin. Kaya magiging masaya po ang Christ in Your family kapag yung mga anak po natin ay lumalaki na ang tingin nila sa mga sinasabi ng mga magulang ay salita mismo ng Diyos. Pangalawa po, these are not just rules, but a way to live a life that honors God. So, ito pong mga clarity ni Moses dito, na yung mga binibigay po niya mga rules, mga commandments, hindi lang po ito mga simpleng rules o nile-lecture, kundi ito po ay way of life that after that they have received these words sa kanilang buhay, ito po ang magiging lakad nila. Ito po ang magiging sangkap ng buhay nila na magbabago ng kanila pong buhay. Tignan po natin ulit po ang Thessalonians kung ano po ang kanilang ginawa after they have received the Word of God. In verse 7 and verse 8 hanggang pong verse 9 of chapter 1. Kaya't naging huwaran kayo ng mga mananampalataya sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya't hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Verse 9, ang mga taga-roon na rin ang nagbabalita kung papaano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung papaano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Wow! 3 weeks lang po ito, pero ang bilis ng epekto ng salita ng Panginoon sa kanila. Kasi nga po, tinanggap nila as the very words of God. And what was the effect sa buhay po nila? Isipin niyo po, tinalikdan po nila ang mga Diyos-Diyosan po nila. Because in Thessalonica, matindi po yung pong idolatry doon. Marami po silang mga Diyos-Diyosan. But after 3 weeks, makikita po natin na kayang-kaya po nilang talikdan yung mga Diyos-Diyosan na ito. At hindi lang po nila tinanggap ang Panginoon, pinaglingkuran pa nila. Kaya nga, ang sabi po dito ni Pablo, hindi na kailangan ibalita pa yung mga ginawa ninyo.
ang mismo mga tao doon ang nagpapatotoo kung ano pagbabago meron kayo dahil sa pagtanggap ninyo ng salita ng Diyos. Yan po, they did not receive them as simple words, kundi ito po ay naging way of life sa kanila. Another, adherence leads to threefold blessing. Isa pa pong clarity ng commandment ng Lord na kapag ito po ay kanilang tinupad, meron pong threefold blessings sa kanila. Ano po yon? Una, yung prolonged life. Pangalawa po yung prosperity. Pangatlo po yung posterity. Ano po yung prolonged life? Siguro po mag-iisip po kayo, Pastor, bakit po siya napakabait niya pero kaagad siyang namatay? Kayo po ba'y nagtatanong po ng ganun? Kung sino pa po yung masama ang mahaba ang buhay? Malay po inyo, kaya pinapahaba ng Lord ang buhay niya para bigyan pa siya pagkakataon na magsisi. Yung iba naman po na naging maiksi yung buhay nila, baka tapos na po yung kanila pong mission. It is not the duration of life, but the donation of our life to this world. Kaya, ang pagkaalam ko, nasa kamay ng Panginoon ang buhay po natin. Ang isa pong konteksto po nitong prolonged life, sa mga Israelita po kasi, kapag ikaw ay gumagawa ng masama, lalong-lalo na sa iyong mga magulang, kapag hindi mo ginalang ang iyong mga magulang, di ba, yung pong prolonged life, binigay din po itong pangako sa mga anak who honors and obeys their parents. Pero kapag gumawa ka ng masama sa iyong mga magulang, ano pong gagawin sa iyo? Ilalagay ka sa gitna ng mga elders at babatuin ka hanggang ikaw ay mamamatay. Kaya, kapag po ikaw naman ay sumunod sa iyong mga magulang, you honor your parents, you honor God in your life through your parents, ano po mangyayari? Hindi ka babatuin. Hindi ka papatayin. Hindi ka makakaranas ng untimely death. Kaya magkakaroon ka ng mas mahabang buhay. Actually, yung katabi mo, pakisabi nga sa kanya, wala ka pang karapatang mamatay. Hindi pa po kasi tapos yung mission po natin. Sino pong gustong may gagawin pa para kay Lord? Yung bigyan pa tayong malakas na pangangatawan ng Panginoon. Actually, it is not only long life, but the Lord is giving us prosperity. Prosperity in all aspects. Actually, yung magkaroon ka lang ng malakas na pangangatawan, that's part of your prosperity. Yung hindi ka nagkakasakit. At sa atin po na may karamdaman, I declare the healing of the Lord in your life. Dagdagan pa ng Panginoon ng mga taon ng iyong buhay. Isa pong kasaganaan yung nakakatulong tayo sa maraming tao. Nagiging daluyan tayo ng blessing ng Lord. Na kapag tayo pinagpapala ng Panginoon, hindi lang para sa atin. Dapat po it's overflowing. You want an overflowing blessing na hindi lang ito para doon sa pambayad lang ng mga dapat nating bayaran sa bahay, para lang po sa sarili nating pagkain. Ang sarap po na meron na po tayo, may mga ipon tayo, at marami pa po tayong naitutulong sa maraming nangangailangan, lalong-lalo na sa gawain ng Panginoon. Yesterday, our bishop emphasized na may mga pangarap po tayo sa buhay, di ba? Maaring kung ikaw ay isang engineer, kung isa kang architect, pangarap mo makapagpatayo ka ng building, yung po mga business establishments, mga bahay, pero bakit hindi tayo mangarap magpatayo naman tayo ng sanktuaryo ng Panginoon? Na bago ka man umuwi, masasabi mo, you've been part doon sa malaking sanktuaryo na kung saan pupunta yung next generation na iiwan natin sa kanila ang isang legacy ng isang magandang lugar na kung saan sasamba yung mga anak natin at ang mga magiging apo natin. Kaya meron po tayong Vision C127. Kaya yung pangatlo po dito, yung posterity. Magkakaroon tayo ng maraming anak. Hindi lang po ito biologically, but we will have spiritual children. At pakisabi po sa iyong katabi, tiyak kang pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. I hope, very clear po sa atin, ito pong commandment ng Lord.
na hindi po siya simpleng commandment, kundi ito po ay commandment galing mismo sa Kanya, na ito po kapag sinunod po natin, nagdadala po ito ng pagpapala. Pangalawa po is the centrality of the Creator. Ang sabi po ng verse 4 and verse 6, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Bakit po nilagay ko po dyan yung centrality of the Creator? Because there is only one Creator. Yung pong mga iba, created na po iyan. Isa lang po ang Diyos na matatawag nating Creator. Kaya binanggit po dito, the Lord our God, the Lord is one. Pwede po ba nating isigaw yon? 1, 2, 3. The Lord is one. Mas malakas po. The Lord is, for the last time, the Lord is one. There is only one Creator. Lahat ng naririnig nating mga pangalan ng Diyos, maliban sa Diyos natin, created po yon. Hindi po sila creator. Nilikha sila. Ang tunay na Diyos, siya yung manlilikha. Kaya, bakit po natin siya ginagawang sentro? Sapagkat kung siya po ang creator natin, siya po yung pinanggagalingan ng lahat. Kaya ang tawag sa Kanya, the Alpha and the Omega. He is the beginning of all beginnings. Siya yung pinaghuhugutan po natin ng ating lakas. Kapag ginawa mo siya ng sentro ng buhay mo, sa Kanyang manggagaling ang lahat ng kakayanan mo, ng wisdom mo, lahat ng pagpapala na kailangan mo. Para sa pamamagitan nito, meron kang maipamana sa mga anak mo na makikita nila na siya lamang ang ating pinagkakatiwalaan. Kanina po may mga pinatayo po ako dito at nag-testimony po sila patungkol po sa mga magulang po nila. At isa po sa nagsalita ay binanggit po niya na ang kanyang mga magulang ay talagang nagdepende sa ating Panginoon. Kasi ginawang sentro ang Lord sa kanila pong buhay. At kapag ginawa nating sentro ang Panginoon sa buhay natin, ang sabi po ng verse 5, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. These commands that I give you today are to be on your hearts. Acknowledging the centrality of our Creator means giving Him our total allegiance. Buo ang ating loyalty, yung ating katapatan sa Kanya. At kapag siya po ang ating tunay na sinasamba at minamahal, at siya yung sentro ng ating katapatan, this will shape our devotion, our decision, and our destiny. Iba kapag po magtrabaho ang isang taong nakasentro sa buhay niya ang Panginoon. Iba po siyang kumilos. Kaya nilagay ko po dito, when you love God with all your heart, soul, and strength, definitely you will love your wife. Oh, ulitin ko po yun. Sabi nung iba, husband naman, pastor. Malapit na po ang Father's Day sa atin muna mga fathers. Ulitin ko po, when you love God with all your heart, soul, and strength, you will love your wife. Iba pong magmahal, yung taong nagmamahal ng totoo sa Diyos. Kaya lahat ng binata at dalaga dito, maghanap kayo ng isang taong mahal na mahal niya ang Diyos. Hindi yung ikaw lang ang mahal. At kapag nag-attend siya, wala ka, wala na rin siya. Ang hanapin mo, yung kahit wala ka, nandyan siya. Kasi mahal niya si Lord. Hindi ikaw, pangalawa ka lang. Yung devotion niya, iba. You will love your family when you love God with all your heart, soul, and strength. You will love your neighbor. You will love your ministry. And you will love your work. Iba pong magtrabaho yung nagmamahal sa Diyos. Ang sarap po atang kasama
Yung pong nagtatrabaho, mahal na mahal niya ang Diyos. Yung po yung mga on time kapag dumating. Yan po yung mga masisipag, very productive, yung kanila pong mga ginagawa. Yung kanilang integrity nandoon. Meron po tayong isang katuruan po sa ating Shepherd's Class 1. Yung pong the devotion of a servant. It is not a simple devotion na tayo po'y nagbabasa ng Bible, nagtataas ng kamay, nananalangin, meron tayong quiet time na tinatawag. That's a simple kind of devotion. Yung devotion of the servant is devotion at the time of serving. Na lahat ng kanyang ginagawa, ito'y devotion niya sa Panginoon. Example, ako po'y nagpipreach ngayon, I am not simply preaching. This is my devotion to God. And because this is my devotion to God, I give my 100% whenever I teach. Ito pong nagka-cameraman, o yung cameraman natin, at saka po yung nandyan po sa media natin, hindi lang po sila tumututok po sa pastor na para po maganda po yung ating camera at makita po sa ating pong live stream na maganda. Hindi lang po yung nagko-computer po sila. Actually, yun ay devotion nila sa Panginoon. Kaya binibigay nila yung best po nila. Ano kaya ang mangyayari na lahat ng mga tumatayo sa harapan, lahat po ng mga naggigitara, yung mga tumutugtog, yung mga nagpapaawit, hindi lang sila simpleng nagpapaawit at tumutugtog. Yung ginagawa nila, devotion nila yan sa Panginoon. That's it. Because Christ is at the center ng lahat ng ginagawa natin. Gusto niyo po bang magkaroon ng makasama sa trabaho na nakasentro ang Lord sa buhay po nila, na lahat ng kanilang ginagawa, devotion nila sa Panginoon? Ang sarap atang makita sa bahay, no? Lahat ng nagtatrabaho, devotion nila, yung paghuhugas ng plato, yung paglilinis ng sahig. At habang ginagawa, nakangiti. Meron po kasi kung minsan naghuhugas ng plato, maingay yung plato. Alam niyo po, kapag maingay yung plato, nagsasalita yung nasa loob. Bagamat hindi pinapakita sa mukha, nakikita doon sa plato at naririnig sa plato. Yung reklamo ng puso. Wala namang ganyan sa Christ in you. Lahat ng mga nandito, nagde-devotion habang naguhugas ng plato. Ang ganda, no? Tapos habang naglalaba yung isa, naglilinis ng sahig yung isa, nagluluto yung isa, lahat ng ginagawa, devotion lahat yun kay Lord. Di ba napakasayang pamilya? Mga magulang, kung gusto po nating magkaroon ng magandang legacy sa ating pong mga anak, ipakita natin yung malalim na pag-ibig natin sa Diyos. Kanina po ay nagsalita po si Jerwin dito. I was so much blessed. Ang sabi niya, isa pong natutunan ko po sa aking mga magulang, kahit mag-commute lang kami noon, hindi kami nag-a-absent kapag linggo. Maliliit pa po kami, maagang gumigising yung mga magulang po namin. Kung minsan magta-tricycle kami, malayo po sila, bandang Lubao pa po sila, Lubao. Magko-commute mula po sa tricycle, tapos sasakay pa po ng jeepney, hanggang sila po'y makarating po dito, kompleto po sila, buong pamilya. Kaya babaunin daw po niya yan. Yan din po daw ang ituturo niya sa kanyang mga magiging anak, na kapag gawain ng Panginoon, hindi kami mag-a-absent. Kaya naging ganito kami, ang sabi po nila, sapagkat yun ang nakita namin sa aming mga magulang. Nawa po, alam niyo po ang mangyayari, every time na nakikita ng mga anak natin, sobra yung pagmamahal natin sa ating pong Panginoon, yan din po ang kanilang gagawin. Huwag niyo pong hayaan po
si katamaran ang talaga pong mangibabaw sa atin. Yung po bang pagbangon mo, anak, mag-online na lang ako, kayo na lang ang mag-attend. Kapag po yan ang mga ginagawa natin, pinapakita natin sa ating pong mga anak na medyo meron pong konting problema doon sa level ng pagmamahal natin sa Panginoon. Ang ganda pong makita na bagamat masipag tayo sa ating mga trabaho, higit na masipag tayo sa pagsamba natin sa ating Panginoon. At yan ang maipapamanan natin sa ating mga anak at mga magiging apo. Hindi po manlalamig ang kanilang pag-ibig sapagkat nakikita po nila yung ebidensya ng buong pag-ibig natin sa Panginoon. Buong puso, kaluluwa at spirito. Di ba ang sarap makita buo ang pamilya kapag gawain ng Panginoon? Pinapangarap niyo po ba every Sunday buo ang pamilya natin? At darating po yung araw, pati yung mga magiging apo natin, nandyan sila. Kaya nga po yung gawain ng Panginoon, it's for all ages. We have children's church, we have the young people, we have the couples, we have the seniors, we have the adult service. At masayang-masaya ako po yung after service, magpapapicture yung buong pamilya, pati yung mga apo, nandun sila, kompleto kapag kakain sila, long table po sila kapag gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi yun po yung kultura na nais po nilang ipakita sa kanila pong mga anak. Kayo po ba'y nandyan pa? Dito po ako magtatapos. Continuity of the commitment. Ang sabi po ng verse 6, and you must commit. Nakita niyo po yung word na commit. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Nasa Bible po pala yung repeat them again and again to your children. Mga anak, ako po'y may tanong. Gusto niyo po ba yung paulit-ulit? Aminin po. Sino po sa mga bata gusto nila yung paulit-ulit? O, sa tingnan niyo nga, walang nag-amen. Ayaw natin ang paulit-ulit. Kaya lang, pasensya na po kayo mga bata, tinutupad lang namin ang sinabi ng Biblia. Ang sabi po dito, repeat them again and again to your children. Yan ang pinapagawa ng ating Panginoon. Alam niyo po ba ang reason bakit kailangan po ng paulit-ulit? Kasi dapat meron pong continuity. And this is our commitment. We need to repeat and repeat and repeat again and again and again. Importance of repetition. Number 1 is reinforcement of memory. Para hindi natin ito makalimutan. Another, hindi lang yung makalimutan, yung magkaroon ng mas malalim na pangunawa. Kasi po, hindi nakukuha sa umpisa. Actually, yung message ng ating Panginoon, ako po ay more than 40 years na pong born again. At halos yung mga ipinapangaral, yung mga iba ay narinig ko na matagal na. Pero kapag ito po ay inuulit, lalong lumalalim yung aking understanding about salvation, about repentance, about the Lordship of Jesus Christ, about the baptism of the Holy Spirit, the empowerment of the Spirit of God, about reconciliation, about restoration, about the Trinity. Lahat ng mga biblical na mga tinuturo po sa atin, halos narinig ko na, but every time na tinuturo po yon, wow, may ibang dating. Mas lumalalim. Si Lord nga, paulit-ulit po niyang sinabi sa mga disciples, diba, 3 beses. Noong pong malapit nang mamatay ang Panginoon, pinuntahan niya yung mga disciples. Huwag niyo akong iiwan. Makipagpuyat kayong kasama ko kahit 1 oras lang, manalangin kayo. Di ba? Tapos umalis ang Panginoon, pagbalik niya, same words. Pwede bang kahit 1 oras lang, manalangin kayo, makipagpuyat na kasama ko? Tapos,
Umalis na naman po siya. Bumalik na naman. Another thing, sinabi na naman ng Lord, makipagpuyat kayong kasama ko, 1 oras lang manalangin kayong kasama ko. Bakit po ito paulit-ulit? Kasi hindi naman po ginagawa. After po sinabi ng Panginoon, ano pong ginawa nila? Tinulugan nila ang Panginoon. O, pakiharap ulit sa katabi. Baka natutulog na yan. Bakit po kailangan ulitin? Baka hindi pa ginagawa. Uulitin ba kung nakikita na sa buhay? Uulitin ba kapag ito po'y may impact na po sa atin? Kaya nga, this thing will prevent complacency. Para po tayo lalong maging masipag. Lalo po nating maisagawa yung mga dapat nating gawin. Kasi po, ito ay nasa puso na natin at ito po'y naiintindihan na natin na dapat nating itong ipamuhay. At pagkatapos po nito, is we will pass on to the future generation. We cannot give what we do not have. That's the reason why, ang sabi ng Lord, impress them to your children. Saan? Sa mismong puso nila, para kapag ito po'y nasa puso nila, ipapahayag nila na nanggagaling sa puso nila. Kaya ano po mangyayari? Yung ating pong mga apo, may impress din yan sa puso nila, and it will be handed over dun po sa next generation. And what will happen? Magkakaroon po tayo ng isang godly generation. We must ensure that these commandments are not only on our hearts, but also passed down. It's through teaching and living out these principles that we create a lasting impact. What this world needs is what? More than anything else right now, is for more Christians to make a commitment to step up and leave a spiritual legacy for the next generation to follow. Ito po ang maging desire po natin. Mag-step up po tayo in all aspects ng buhay natin sapagkat meron po mga nakatingin po sa atin. Na matutulungan natin sila kasi naka-step up po tayo, iaangat po natin sila sa kanilang kondisyon dahil yung narating natin, gusto natin marating din nila. Gusto ko pong tawagin po dito po, ay nandito po sila, praise God. Si Jello at saka si Joshua. Mauuna na po si Jello. Pakinggan po natin kung ano po yung masasabi po niya. Kanina po sina Jerwin, yung pong narinig po natin, at si Princess na po. Ito po yung tanong. Ano yung natutunan mo sa mga magulang mo na gusto mong yun din ang ituro mo sa mga magiging anak mo? Hello po, good morning po. Ang akin po is being dependent on God. Yes, as Christians, we all know that we must depend on God. Especially to those things na hindi po natin kayang gawin on our own strength. If we will depend on our strength, madi-discourage po tayo, madi-disappoint po tayo. Lalo na alam po natin sa mundong ito maraming maninira sa ating sarili. So, being dependent on God, it will give you strength, it will give you peace, and it will give you the power to overcome such things. Sabi nga po ni Paul sa Hebrews 12:2, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of God. So yun po, if ever man po magkakapamilya ako, yun po yung unang-unang ituturo ko sa mga magiging anak ko, that we will always depend on the Lord. Amen. Thank you, Jello. Makabuo po tayo ng mga pamilya, mga kapatid na marunong magtiwala sa Panginoon, magiging matagumpay po ang buhay ng mga batang ito. Next po ay si Joshua po. Same question, Joshua. Good morning po. Yung sa akin po, yung laging sinasabi po ng dad ko na life is not a series of chances but a series of choices. And seeing my parents, every day, they're looking for ways po kung paano nila i-glorify si Lord sa life nila. Starting from, like, every waking moment, makikita namin sila na nagsusoak po sila in prayer, ganyan. Natutunan din po namin na
we should also look for ways kung paano namin ma-reflect si Lord sa life namin. And so every day, it's now my choice to choose Christ every day and to make sure that He alone is glorified and lifted high in my life. And that's something that I want to pass on to the next generation po. Amen! Palakpakan po natin sila. Wow. Alam niyo po, mga nagtatrabaho na po yan. Lalo na po, marami pong tukso sa panahon natin. Tapos meron kang anak na mas pipiliin niya ang Panginoon kaysa sa mga bagay dito po sa mundo. Malaking bagay na po yan. You are already adding something po in advancing the kingdom of God. Dito po ako magtatapos. Ang sabi po ni Francis Chan, our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that don't really matter. Huwag po tayong matakot magkamali. Nagkakamali tayo. Pero pwede tayong bumangon sa ating pagkakamali. Matakot po tayo kung yung mga bagay na walang kwenta, yun po ang mga pinagpapatuloy natin. Kasi po, yan ang mamanahin ng susunod na henerasyon. Kaya po, magkaroon nawa tayo ng damdamin na tinitignan natin ang next generation. Gusto natin gumawa tayo ng mga bagay na tutularan nila na magbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Pwede ba tayong yumuko, pikit ang ating mga mata as we prepare for the Holy Communion? Magkaroon po tayo ng personal prayer ngayong oras na ito. Sa atin po na gustong may ipamana sa susunod na henerasyon, ano po ang gusto po niyong ipamana sa kanila? What kind of life na gusto po ninyo na marating po nila? Ipag-pray po natin sa oras na ito. Remember your children. Remember your spiritual children. Remember your family. Ano po ang panalangin ninyo para sa kanila? At sa lahat po ng wala po kayong anak, mga dalagat binata kayo. Yung mga iba, hindi man kayo napagkalooban ng anak, but you have your spiritual children. You have also your own prayer sa oras na ito. Ano ang gusto nyong marating sa buhay? Ano yung mga pangarap ninyo na gusto nyong makamtan? Mag-step up kayo doon para darating ang araw, meron din kayong ipapamana sa susunod na henerasyon. Ipanalangin natin. And we will ask the Lord to seal everything by the blood of Jesus Christ, na hindi maagaw ng kalaban, maging unshakable ang mga legacy na ito na ating pong iiwan sa mga susunod na henerasyon. Thank you, Jesus. Kasama, Panginoon, ng lahat ng mga naririto. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming pong natutunan. Thank you, Lord God, for your message. We are declaring today that everything that we have learned will come to pass. Magkaroon ng katuparan sa aming buhay at sa susunod na henerasyon. Thank you, Lord God, for making it clear to us kung ano po ang commandment na ito. At dalangin namin sa oras na ito na lahat ng mga pagpapala ng iyong mga pangako, ito po ay magkaroon ng katuparan sa buhay po namin. Inaasahan po namin ang isang matibay na legacy na iiwan po namin sa susunod na henerasyon. Sa pakikibahagi namin sa banal na hapunan, dalangin po namin, Panginoon, na Ikaw ang maging sentro ng lahat ng aming pong gagawin. Ang debosyon namin ay sa inyo lamang. Makita ang isang malalim na pagmamahal. Buo ang aming puso, kaluluwa, at ang aming lakas na aming ipagkakalob para po sa inyo. At ito po ay magtutuloy-tuloy. It will be a continuous commitment that we will do to pass on to the next generation. We thank you so much, Lord God, for your presence and the embrace of your love to every one of us. This is our prayer in the powerful name of Jesus. Ang lahat po magsabi ng Amen. Manatili po tayo sa ating upuan habang binibigay po sa atin yung tinapay at kopa. Mamaya po sama-sama tayong kakain at iinom. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all.
From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, Let's all stand. nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you. Bless po natin ang tinapay. Nang gabing ipagkanulo ang Panginoon, siya'y dumampot ng tinapay. At matapos magpasalamat, ito ay kanyang hinati-hati at sinabi, ito ang aking katawan na binabahagi sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Itaas po natin ang kopa. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay kinuha ang saro ng Panginoon. At matapos magpasalamat ay sinabi, ito ang saro ng bagong tipan, sa akin dugo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sapagkat sa tuwing kayo ay kumakain ng tinapay at umiinom sa saro, pinapahayag ninyo ang aking kamatayan hanggang sa aking muling pagbabalik. Tayo pong lahat ay manalangin. We are making a declaration today that we believe in the death of our Lord Jesus Christ. We believe that He resurrected after 3 days and He is alive forevermore. We thank you, Lord God, for the blood of Jesus Christ. Because of this blood, we did not only receive salvation, but we have the power to overcome every day. Thank you for the victory that had happened at the cross. And up to this time, that victory is available to each and every one of us. We are declaring healing to those who are sick, because by the stripes of Jesus, we have been healed. All the benefits of the cross we receive today in the name of Jesus Christ. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Tayo po lahat ay kumain. Tayo po lahat ay uminom. Let's lift our hands to the Lord God. Hallelujah.
From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about Hallelujah. you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. To the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. This is our declaration, Lord God, today. It's all about you. You are the devotion in our hearts. You are the center of everything na ginagawa po namin. Mula sa aming puso, sa aming pamilya, sa iyong iglesia, at sa lahat ng lugar na kung saan pumupunta po kami araw-araw, ikaw ang maging Panginoon. Ikaw ang maging sentro. Hahayo po kami na pinagpala ngayon pong araw na ito. Daladala ang iyong pag-ibig, kapayapaan, at ang iyong kagalakan na nagbibigay ng lakas sa amin magpakailanman. Sa iyong lahat ng papuri, parangal, at pagsamba. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Santong Espiritu, ang lahat po ay magsabi ng Amen. God bless us all po. Magbatihan tayo sa pangalan ng Panginoon. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart